Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na hango sa mga alamat, paniniwala, at mga kwentong bayan na matagal nang umiikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Layunin lamang nito ang magbigay aliw, takot, at aral sa mga makikinig o mambabasa. Anumang pagkakahawig ng mga pangalan, lugar, at pangyayari sa tunay na buhay ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Ang mga nilalang ng aswang, engkanto, at iba pang kababalaghan ay bahagi ng ating mayamang kultura at paniniwala at hindi patunay ng ganap na katotohanan. Ang bawat isa ay inaanyayahang tanggapin ang kwento bilang bahagi ng ating imahinasyon at panitikan at hindi bilang tiyak na ebidensya ng realidad. Sa isang baryo na nakatago sa paanan ng bundok, malayo sa abala ng bayan, naninirahan ang mga taong simple lamang ang pamumuhay. Ang paligid ay puno ng punong kahoy, palayan, at mga daang putik na hirap pasukin ng mga sasakyan. Doon, ang bawat gabi ay balot ng katahimikan na madalas ay napuputol lamang ng huni ng kuliglig, pagtahol ng aso, o iyak ng mga bagong silang nasanggol. Sa baryong ito nagsimula ang isang kwentong bumago sa pananampalataya at takot ng mga tao. Isang kwento tungkol sa maglolo na hindi pangkaraniwang bisita, sapagkat sila'y mga nilalang na nilalangway sa dilim ng kababalaghan. Ang baryo ay may iisang kilalang tagapangalaga, si Mang Doro, ang albularyo. Kilala siya bilang manggagamot ng mga sakit na hindi kayang ayusin ng simpleng gamot o ospital. Nakasanayan na ng mga tao na lumapit sa kanya tuwing may sumpa, kulam, o kakaibang sakit na hindi maipaliwanag. Sa kanyang kubo na gawa sa kawayan at pawid, nakaipit sa pagitan ng mga puno ng mangga at saging, matatagpuan ang mga bote ng langis, tuyong dahon ng halamang gamot, mga nakasabit na anting-anting, at mga papel na may nakasulat na lumang orasyon. Doon din nagtatagpo ang mga usapan ng kababalaghan, at siya ang nagiging takbuhan ng mga taong nanginginig sa takot dahil sa kanilang mga karanasan. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang pangyayari na magbubukas sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Habang nakaupo si Mang Doro sa harap ng kanyang lampara, iniisa-isa ang kanyang mga halamang pinatuyo, may biglang humampas na malamig na hangin mula sa bintana. Sumunod dito ang tila mabigat na katok sa kanyang pintuan. Karaniwan ay wala nang bumibisita sa kanya kapag 10 oras ng gabi, kaya't agad niyang naramdaman ang kakaibang kilabot na dumaloy sa kanyang katawan. Tok, tok, tok. Sunod-sunod ang malakas na katok na parabang may nagmamadali. Bumangon si Mang Doro at lumapit sa pinto. Sino yan? Gabing-gabi na, tanong niya habang pinipigilan ang nanginginig na boses. Sa kanyang isipan, pumasok agad ang mga babala ng matatanda. Huwag basta-basta magbubukas ng pinto kapag gabi, lalo na kung hindi mo kilala ang kumakatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang dalawang figura, isang matandang lalaki at isang batang tila nasa 10 taong gulang pa lamang. Ang matanda ay balot ng kupas na barong, balbasin, at may matang tila malalim na nakalubog, habang ang bata na may payat, maputla, at nakatitig lamang kay Mang Doro na parang sinusuri ang kanyang pagkatao. Magandang gabi po, Mang Doro, wika ng matanda. Pasensya na po sa abala, pero kami mga naglalakbay at napadpad sa inyong baryo. Maaari po ba kaming makituloy kahit isang gabi lang? Bagaman kilala si Mang Doro sa pagiging maawain, agad siyang nakaramdam ng kakaibang bigat sa dibdib. May kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam na parang may dumapo sa kanyang balikat nang magsalita ang matanda. Ngunit bilang isang albularyo, alam niyang hindi siya dapat magpadala agad sa takot. Binuksan niya ang pinto at pinapasok ang maglolo, bagamat may nakaabang na pag-iingat sa kanyang isipan. Habang nakaupo ang dalawa sa loob ng kubo, sinubukan ni Mang Doro na kausapin sila. Ngunit kapansin-pansin na hindi gaanong nagsasalita ang bata, at sa halip ay titig ng titig lamang sa dingding kung saan nakasabit ang mga anting-anting. Ang matanda naman ay nagkukwento na sila igaling sa malayong bayan at matagal nang naglalakbay upang maghanap ng tirahan. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, may bahid ng pagsisinungaling na tila ba hindi tugma sa kanilang anyo at kilos. Sa kaloob-looban ni Mang Doro, nagsimulang kumulo ang kanyang kutob, hindi sila ordinaryong bisita. May tinatago sila. At doon nagsimula ang bulong ng mga engkantong gabing iyon, isang babalang malapit ng sumiklab ang isang bangungot na tatak sa alaala ng buong baryo. Makalipas ang ilang minuto mula nang pumasok ang maglolo sa loob ng kubo, unti-unting lumamig ang hangin sa paligid. Ang ilaw ng lampara na nakapatong sa lamesa ni Mang Doro ay tila kumikislap-kislap, para bang may humihigop sa liwanag nito.
Pinilit ni Mang Doro na hindi ito alintanin at tinanong ang matanda kung saan nga ba sila nagmula. Galing po kami sa kabilang probinsya, sagot ng matanda habang nakatingin sa sahig. Iwas na iwas ang kanyang mata sa albularyo. Matagal na po kaming naglalakad at wala na kaming ibang mapuntahan. Nabalitaan po namin na kayo ang tanging nakakatulong sa mga gaya naming pagod at sugatan sa daan. Bagamat magalang ang kanilang tono, ramdam ni Mang Doro ang kalungkutan at bigat sa boses ng matanda. Ngunit higit pa roon, may bahid ng misteryo, parang may nakatago sa likod ng kanyang mga salita. Lalo pang nakadagdag sa kaba ng albularyo ang mga kilos ng bata. Tahimik ito, ngunit matalim ang tingin. Kapansin-pansin na bawat galaw ni Mang Doro ay sinusundan ng kanyang mga mata, at kung minsan ay tila nakatitig ito sa kanyang tiyan o dibdib. Nagpasya si Mang Doro na maghain ng mainit na sabaw mula sa nilagang gulay at kaunting kanin upang painitin ang katawan ng maglolo. Habang kumakain ang matanda, napansin niyang ang bata ay hindi humihipo sa pagkain. Sa halip, dumidila-dila ito sa labi, parang gutom na gutom ngunit hindi sa pagkaing nakahain sa mesa. Bakit hindi mo kainin, iho? Tanong ni Mang Doro na pinipilit maging kalmado. Tumingin ang bata at ngumiti ng tipid. Busog pa po ako, sagot nito, pero baka sa kanyang mukha ang kasinungalingan. Napansin din ni Mang Doro na sa tuwing may dumaraan na ihip ng hangin, ang bata ay bahagyang sumusulyap sa labas, tila may inaabangan. Nang matapos kumain ang matanda, nagpasalamat ito at hiningi kung maaari silang makitulog kahit sa papaglang. Bagamat nag-aalangan, hindi tumanggi si Mang Doro. Isa sa mga tungkulin ng isang albularyo ay ang pagtulong, at ayaw niyang masabing nagmaramot siya ng kanlungan. Kaya't naghanda siya ng banig sa gilid ng silid. Ngunit bago sila humiga, muling nagtanong si Mang Doro, ano nga ulit ang pangalan ninyo? Sandaling natahimik ang matanda bago sumagot. Ako si Apoterio, at ito naman ang aking apo si Lando. Pagkasabi nito'y nagkatinginan ang dalawa na tila ba may ibig ipahiwatig na sila lamang ang nakakaunawa. Habang pinagmamasdan ni Mang Doro ang kanilang paghiga, ramdam niya ang bigat ng presensya ng maglolo. Hindi ito tulad ng karaniwang bisita na napapagod at agad nakakatulog. Sa halip, si Apoterio ay nakapikit lang ngunit halatang gising, samantalang si Lando ay nakatihaya, nakadilat, at nakatitig sa kisam na para bang may nakikita siyang anino o kakaibang imahe doon. Kinagabihan, bago pumikit si Mang Doro, kinuha niya ang isang maliit na bote ng langis na gawa sa pinaghalong dahon ng banaba at tuba-tuba, hinaluan ng orasyon. Ito ang madalas niyang ginagamit bilang panangga sa masasamang espiritu. Maingat niyang pinahiran ang kanyang mga braso at noo bago humiga. Sa kanyang isipan ay bumulong ang babala ng mga ninuno, kapag may dumayo sa bahay mo at hindi mo kilala, bantayan mo ang iyong sarili. Hindi lahat ng kumakatok ay tao. Maya-maya ay muling umihip ang hangin sa labas, kasunod ng malayong alulong ng aso. Hindi na nakatulog si Mang Doro. Sa halip, pinakiramdaman niya ang bawat tunog sa paligid. Narinig niya ang mahihinang yabag ng bata na gumagalaw sa banig. Unti-unti itong tumayo at naglakad papunta sa pintuan. Agad bumangon si Mang Doro at nagkunwaring uhaw, kinuha ang banga ng tubig upang tingnan kung ano ang ginagawa ng bata. Nakita niya si Lando na nakatayo sa harap ng pintuan, nakadikit ang tainga na para bang pinakikinggan ang mga tunog sa labas. Nang mapansin niyang tinititigan siya ng albularyo, ngumiti lamang ang bata, isang ngiti na malamig at nakakatindig balahibo. Matulog ka na, iho. Mahaba pa ang bukas, mahigpit na wika ni Mang Doro. Bumalik si Lando sa banig, ngunit kahit nakahiga na ito, hindi isinara ng bata ang kanyang mga mata. Sa halip, nakatitig ito ng diretsyo kay Mang Doro hanggang sa sumapit ang hating gabi. Sa mga oras na iyon, alam na ng albularyo na hindi ordinaryo ang kanyang mga panauhin. Ang kanilang pagdating ay hindi basta-basta. May dahilan kung bakit napadpad ang maglolo sa kanyang kubo, at iyon ay hindi simpleng pagtulog o pagkain. Ito'y simula ng isang lihim na unti-unting mabubunyag sa mga darating na gabi. Kinabukasan, gumising si Mang Doro ng mas maaga kaysa karaniwan. Sanay siyang masilayan ang katahimikan ng baryo tuwing umaga, ang huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon, ngunit ngayong araw ay may kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Naisip niyang baka dala lamang ito ng malamig na simoy ng hangin mula sa bundok. Ngunit nang lumabas siya ng silid, agad niyang napansin ang maglolo. Si Apoterio ay nakaupo sa may gilid ng papag, tila nagdadasal o bumubulong ng mga salitang hindi niya maunawaan,
habang si Lando naman ay nakatayo sa bintana, nakatitig sa labas na parabang may inaabangan. Magandang umaga po, bati ni Mang Doro, pinipilit gawing normal ang sitwasyon. Tumingin si Apoterio at ngumiti ng matipid, ngunit hindi tumugon. Samantalang si Lando ay bigla na lamang tumalikod at bumalik sa papag, nakayuko at walang imik. Doon nagsimulang lumakas ang kutob ni Mang Doro na may kakaiba talaga sa kanilang dalawa. Habang lumilipas ang oras, mas marami siyang napansin na hindi pangkaraniwan. Kapag dumadaan ang mga kapitbahay para bumili ng halamang gamot o kumonsulta, palaging nakatitig si Lando sa tiyan ng mga buntis o sa mga bata na karga ng kanilang mga magulang. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata, isang gutom na hindi nauuhaw sa pagkain kundi sa dugo at laman. Kahit si Mang Doro na sanay na sa iba't ibang kaso ng kulam at aswang ay nakaramdam ng malamig na kilabot. Isang hapon, habang abala si Mang Doro sa paglalaga ng dahon ng bayabas para gawing panghugas sa sugat ng isang mangingisdang nasugatan sa paa, napansin niyang wala si Lando sa loob ng kubo. Agad siyang naghanap. Sa likod ng bahay, nakita niya ang bata na nakaupo malapit sa manok na nakatali. Ang mga mata nito ay matalim at tila ba pinagmamasdan kung paano ito gagalaw. Nang lumapit si Mang Doro, mabilis na tumayo ang bata at ngumiti. Gusto ko lang po sanang hawakan ang manok, wika nito. Ngunit baka sa mukha ni Mang Doro na hindi siya naniniwala. Sa ilalim ng ngiti ng bata ay may nakatagong pangil ng gutom na hindi niya kayang itanggi. Samantala, si Apoterio ay madalas na nakikitang naglalabas-masok ng bahay nang walang paalam. Kapag sinusundan siya ni Mang Doro, nakikita niyang kumukuha ito ng mga dahon, bato, at abo na inilalagay sa isang maliit na sisidlan. Hindi ito pangkaraniwang gawain ng isang normal na matanda. Para bang may ginagawa siyang ritual na hindi dapat nakikita ng iba. Kapag tinatanong siya ni Mang Doro kung ano ang kanyang ginagawa, palaging ito'y binabaling sa ibang paksa o tatahimik na lamang. Dumating ang isang gabi na lalo pang nagpataas ng kaba ng albularyo. Habang nakahiga si Mang Doro, narinig niya ang mahihinang yabag mula sa loob ng bahay. Pinilit niyang manahimik at kinapa ang kanyang botelya ng langis na pananggalang. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya si Lando, nakatayo sa may paanan ng kanyang papag. Ang bata ay nakatitig sa kanyang mukha na parang pinag-aaralan ang bawat hininga niya. Hindi gumalaw si Mang Doro, bagkus ay marahan niyang hinaplos ang langis sa kanyang dibdib at bulong ang isang orasyon. Biglang umatras si Lando at mabilis na bumalik sa kanyang banig, para bang may nasunog na hindi nakikita. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napansin ni Mang Doro na ang mga labi ni Lando ay tila may bakas ng dugo. Hindi ito galing sa pagkain dahil hindi naman sila kumakain ng karne noong gabing iyon. Nang tanungin niya si Apoterio, simpleng sagot lamang ang natanggap niya, may sugat po ang apo ko kagabi, nilapitan lang ang dila. Ngunit alam ni Mang Doro na hindi simpleng sugat ang pinagmulan noon. Habang lumalalim ang mga araw na kasama ang maglolo, mas lalo niyang nakikita ang mga kakaibang gawain ng dalawa. Minsan ay nakikita niyang nagbubulungan ang matanda at ang bata sa isang wika na hindi niya maunawaan, mga salitang lumalabas na parang pagsisindi ng apoy sa hangin. Minsan naman ay nagigising siya sa gabi dahil sa pagaspas ng pakpak ng paniki sa bubungan, ngunit hindi niya makita kung saan ito nagmumula. At sa tuwing umaga, may naririnig siyang bulungan mula sa mga kapitbahay na nakapansin din ng kakaibang presensya ng dalawang bisita sa kanyang bahay. May napapansin ka ba sa batang iyon, Mang Doro? Tanong ng isang ale habang bumibili ng dahon ng lagundi. Parang kakaiba ang tingin niya sa mga anak ko. Hindi ako mapakali kapag dumadaan siya. Hindi na lamang sumagot si Mang Doro, ngunit sa kanyang isip ay sigurado na siya, hindi ordinaryo ang batang iyon. Mula sa lahat ng mga palatandaang kanyang nasaksihan, nagsimulang buuin ni Mang Doro ang kanyang hinala, ang maglolo ay hindi karaniwang tao. Sila ay mga aswang na dumayo at ang kanilang pakay ay hindi simpleng pagtulog o pagkain. May mas malalim silang pakay at iyon ay unti-unti nang bumabalot sa baryo. Lumipas ang ilang araw at mas lalong tumindi ang kutob ni Mang Doro na may panganib na dala ang maglolo sa kanyang bahay. Gabi-gabi ay hindi siya nakakatulog ng mahimbing dahil sa kakaibang presensyang bumabalot sa kubo. Ang mga aso sa paligid ay palaging tahol ng tahol kapag sasapit ang hating gabi, at ang mga manok ay tila nagwawala kahit wala namang dahilan. Para bang may nilalang na gumagala sa paligid tuwing lahat ay natutulog. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga kapitbahay,
biglang nagising si Mang Doro dahil sa kakaibang tunog. Hindi ito karaniwang yabag o kaluskos ng hayop. Ito'y tila maliliit na pagaspas na parang pakpak ng malaking ibon, kasabay ng mga yapak ng bata sa loob ng bahay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makita na wala sa banig si Lando. Agad niyang hinanap gamit ang liwanag ng lampara at nakita niya itong nakabukas ang pintuan ng kubo, nakatayo sa labas habang nakatingala sa kalangitan. Lando, sigaw ni Mang Doro, halos hindi mapigilan ang galit at kaba. Ngunit sa halip na lumingon, biglang kumaripas ng takbo ang bata papalayo, diretso sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hindi nag-aksaya ng oras si Mang Doro. Kinuha niya ang kanyang bote ng langis, isang dahon ng alibhon, at ang kanyang anting-anting na nakasabit sa dingding. Habang binabaybay niya ang landas papunta sa kakahuyan, naririnig niya ang mga bulong ng hangin, tila mga tinig na umaakit sa kanya upang sumuko at bumalik na lamang. Ngunit hindi siya natakot, sanay na siyang humarap sa mga ganitong pagsubok. Nang maabutan niya si Lando, natigilan siya sa kanyang nakita. Nakatayo ang bata sa ilalim ng punong balete, nakapikit at tila may inaamoy sa hangin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka at may unti-unting paglabas ng matatalim na ngipin. Parang hayop na handa ng sumunggab. Sa di kalayuan, may naririnig si Mang Doro na ingay ng bagong silang nasanggol mula sa bahay ng isang kapitbahay. Napagtanto niya na iyon ang inaamoy ni Lando, ang sariwang dugo at laman ng sanggol. Agad na nagdasal si Mang Doro ng orasyon at ibinuhos ang langis sa kanyang palad, saka pinahid sa kanyang anting-anting. Dahan-dahan siyang lumapit at isinabit ang anting-anting sa isang sanga ng balete. Bigla itong nagningning ng malamlam na liwanag. Nang maramdaman ito ni Lando, napaatras siya, parang may nasusunog sa kanyang balat. Namilipit siya sa lupa at sumigaw ng kakaibang boses na hindi bagay sa isang bata. Ano nang ginagawa mo sa apo ko? Biglang lumitaw si Apoterio mula sa dilim, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula. Ang kanyang anyo ay biglang nag-iba, mula sa matandang payat ay naging tila matikas na nilalang na may mahahabang kuko at matatalim na ngipin. Lalong tumindi ang kaba ni Mang Doro, ngunit pinanatili niyang matatag ang kanyang sarili. Hindi ko hahayaang gamitin mo ang batang iyan upang maghasik ng lagim dito sa aming baryo, mariing sigaw ng albularyo. Sumugod si Lando na parang hayop, mabilis at mabangis. Ngunit mabilis ding nakapagbuga ng usok mula sa dahon ng alibhon si Mang Doro. Nang maamoy iyon ng bata, napahinto siya at natumba sa lupa, halos hindi makahinga. Naglakad si Mang Doro palapit, at sa kanyang isip ay nagdadalawang isip, papatayin ko ba siya? O may paraan pa upang mapigilan ang kanyang pagiging ganito? Samantala, si Apoterio ay patuloy na nakatingin sa kanya, nakangisi. Hindi mo kami matatalo, albularyo. Subok na ng panahon ang lahi namin. Ang apo ko ang susunod na magpapatuloy ng aming kapangyarihan. Pinilit ni Mang Doro na lakasan ang kanyang loob. Hanggat may natitirang katiting na lakas ako, hindi ninyo maisa sa katuparan ang masamang balak ninyo. Muli niyang bumulong ng isang malakas na orasyon. Ang hangin ay biglang lumakas, at ang mga sanga ng balete ay tila nagpatong-patong upang hadlangan si Apoterio. Nagliyab ang langis na hawak ni Mang Doro, at itinapon niya ito sa paligid, nagbunga ng bilog na apoy na nagsilbing harang sa bata at sa matanda. Ngunit bago pa tuluyang masugpo ang dalawa, biglang naglaho si Apoterio kasama si Lando. Parang usok na naglaho sa dilim, naiwan si Mang Doro na mag-isa sa ilalim ng balete, hingal na hingal at nanginginig. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang nangyaring iyon ay paunang pagsubok lamang, isang babala na mas matindi pa ang susunod. Pag-uwi niya sa kubo, isinara niya ng mahigpit ang lahat ng bintana at pinto. Umupo siya sa tabi ng lampara at nag-isip ng malalim. Kung hindi ko paghahandaan ang susunod, baka hindi lamang ako ang maging biktima, kundi pati ang buong baryo. At doon nagsimulang pumasok sa kanyang isipan ang mabigat na pasya, kailangang harapin niya ang maglolo, hindi bilang panauhin, kundi bilang tunay na kaaway. Kinabukasan, abot hanggang buto ang pagod ni Mang Doro. Halos hindi siya nakatulog matapos ang bangungot ng gabing iyon. Habang sinisikap niyang ayusin ang paligid ng kubo, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang nakita niya sa kakahuyan, ang pagbabago ng anyo ni Apoterio at ang gutom na nakapinta sa mukha ni Lando. Hindi na siya maaaring magbulag-bulagan, sigurado na siya, aswang ang maglolo. Ngunit isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya,
Bakit sa dinami-dami ng bahay, sa kanya pa sila dumayo? Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, dumating ang isang matandang babae mula sa kabilang baryo. May dala itong anak na may mataas na lagnat. Agad niyang ginamot gamit ang pinaghalong dahon ng bayabas at luya, ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niyang si Apoterio at Lando ay nakatingin mula sa sulok ng kubo. Hindi katulad ng karaniwang pagtingin ang taong nagmamasid, ang kanilang mga mata ay parang may inaabangan, tila ba sabik na sabik kung sakaling hindi gumaling ang bata. Pagkaalis ng pasyente, nilapitan ni Mang Doro si Apoterio. Sabihin mo sa akin ang totoo, mariing tanong niya. Ano ba talaga ang pakain ninyo rito sa bahay ko? Sandaling natahimik ang matanda, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ngumisi ito, ngiting nakakatindig balahibo. Magaling ka, albularyo, wika niya. Hindi basta-basta natatakot. Kaya nga kami dumayo rito. Gusto kong makita kung hanggang saan ang lakas mo. Nanlamig si Mang Doro. Ano nang ibig mong sabihin? Dahan-dahan na lumapit si Apoterio, at ang kanyang mga mata ay muling kumislap ng pula. Ako'y aswang, at ang apo ko'y inihahanda ko upang magmana ng aking kapangyarihan. Ngunit bago ko siya lubos na sanayin, kailangan niyang makita at maranasan ang tunay na lakas ng mga taong haharapin niya, kagaya mo. Sa puntong iyon, nagsimulang umiyak si Lando, ngunit hindi iyon karaniwang iyak ng bata. Ito'y parang daing ng hayop na gutom. Lolo, gusto ko na, anito, habang nakatingin sa labas, sa direksyon ng bahay kung saan may bagong panganak na ina. Agad na tumayo si Mang Doro, hinawakan ang kanyang anting-anting, at itinapat ito sa bata. Napaatras si Lando, halos mangisay, habang si Apoterio naman ay humalakhak ng malakas. Kaya nga kita gusto, albularyo. Hindi ka takot. Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay natatapos sa orasyon at langis. Minsan, ang puso mo ang susubukin. Napakuyom ng kamao si Mang Doro. Kung totoo ngang inihahanda mo ang apo mo para maging ganap na aswang, bakit mo siya dinadala sa akin? Gusto mo bang turuan ko siya ng kabutihan, o gusto mo lang subukan ang aking lakas? Pareho, sagot ng matanda, seryoso na ngayon ang tono. Kung kaya mong pigilan ang kanyang pagiging aswang, baka may pag-asa pa siya. Ngunit kung hindi, matututo siyang maging kasing lakas ko at higit pa. Napatulala si Mang Doro. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang munting sinag ng pag-asa sa gitna ng lahat ng kasamaan. Ngunit alam din niyang hindi basta-basta ang laban na kanyang kakaharapin. Ang pag-amin ng matanda ay hindi lamang lihim, ito'y babala at hamon. Kinagabihan, muli siyang nagdasal at naghanda ng mas maraming halamang gamot. Pinag-ibayon niya ang kanyang depensa sa kubo, naglagay ng mga dahon ng sami-sami sa bawat sulok at binasbasan ang tubig sa banga gamit ang orasyon. Ngunit higit sa lahat, nagdesisyon siya na bantayan ng husto ang bawat kilos ni Lando. Dahil kung totoo man ang sinabi ni Apoterio, maaaring siya na lamang ang natitirang hadlang upang hindi tuluyang maging ganap na halimaw ang bata. Habang nakaupo sa tabi ng lampara, naisip niya, ito na ang lihim na matagal ko nang kinatatakutan, ang aswang ay hindi lamang nananakit, sila ay nagpapamana ng kapangyarihan. At ngayon, ako ang naging saksi sa pagpapatuloy ng kanilang lahi. Sa sandaling iyon, malinaw kay Mang Doro ang kanyang tungkulin, hindi lamang protektahan ang baryo, kundi pigilan ang paglaki ng isang bagong aswang. Dumating ang gabing matagal ng kinatatakutan ni Mang Doro. Sa loob ng kanyang kubo, tahimik siyang naghanda, kinuha niya ang lahat ng langis na may orasyon, inihanda ang mga dahon ng alibhon, at binuksan ang bowl kung saan nakatago ang pinakamatandang anting-anting na minana pa niya sa kanyang lolo. Sa kanyang dibdib ay umaalpas ang kaba, ngunit sa kanyang puso'y buo ang paninindigan, kailangan niyang ipaglaban ang kanyang sarili, ang baryo, at ang batang si Lando na unti-unti nang hinihila ng dilim. Sa labas, ang hangin ay bumigat. Ang mga puno'y parang yumuyuko at ang mga hayop ay tila nagtatago. Tahol ng tahol ang mga aso, at sa kalangitan ay may mga aninong umiikot, malalaking paniki na parang bantay ng mga nilalang ng gabi. Alam ni Mang Doro, magsisimula na ang laban. Bago sumapit ang hating gabi, biglang bumukas ang pintuan ng kubo. Pumasok si Apoterio, nakangisi, at nasa likuran niya si Lando na tila wala sa sarili, parang nasa ilalim ng isang mahigpit na kapangyarihan. Ang kanyang mga matay pula at ang kanyang ngiti ay nagbubunyag ng mga ngipin na matatalim. Albularyo, wika ni Apoterio, ito na ang gabi ng pagsubok.
Kung kaya mong pigilan ang aking apo, siya'y mananatiling tao. Kung hindi, siya'y magiging ganap na tagapagmana ng aming lahi. Hindi sumagot si Mang Doro. Sa halip, kumuha siya ng langis at ipinahid sa kanyang mga kamay. Nag-umpisa siyang bumigkas ng orasyon, isang sinaunang panalangin na nagmumula sa lahi ng mga manggagamot. Ang paligid ay biglang nagliwanag at ang mga anino sa labas ay tila nagtatago. Ngunit hindi nagpatalo si Apoterio. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na sisidlan na mailamang dugo. Binuhos niya ito sa lupa at mula roon ay umusbong ang itim na usok na bumalot sa buong kubo. Humigop ito ng liwanag mula sa lampara at ang kapaligiran ay naging parang impyerno, mabigat, mainit at puno ng bulungan ng masasamang espiritu. Si Lando ay biglang napasigaw, ang kanyang katawan ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga kuko'y humaba, ang kanyang balat ay naging maputla, at ang kanyang tinig ay naging parang hayop na umuungol. Tumalon siya patungo kay Mang Doro na agad nagwagayway ng anting-anting. Ang liwanag nito'y tumama sa bata at agad siyang napaatras, halos masunog ang kanyang bala. Apo, sigaw ni Lando, ngunit halata ang paghihirap sa kanyang boses. Alam ni Mang Doro na may bahagi pa ng kanyang pagkatao ang lumalaban. Kaya't nagpatuloy siya sa orasyon, umaasang maililigtas ang bata. Ngunit mabilis na sumugod si Apoterio. Ang kanyang anyo ay tuluyan ng nagbago, mahaba ang buhok, matatalim ang mga kuko, at ang kanyang mata ay parang apoy. Sinugod niya si Mang Doro, ngunit sinalubong siya ng usok mula sa dahon ng alibhon na pinapoyan sa apoy. Ang usok ay kumalat at tumama sa balat ng matanda, nagdulot ng paltos na agad niyang ikinagagalit. Mahina ka pa rin, albularyo, sigaw ni Apoterio, sabay hampas ng kanyang mga kuko. Ngunit mabilis na nakailag si Mang Doro at ginamit ang isa pang orasyon upang tawagin ang mga espiritu ng hangin. Biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng kubo, tinumba ang sisidla ng dugo at pinatay ang itim na usok. Namilipit si Lando, tila naguguluhan sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagpapalit-palit ng kulay, minsan pula, minsan normal na kayumanggi. Lolo ayoko na, bulong niya, nanginginig. Ngunit hinila siya muli ni Apoterio, pinipilit na isama sa kanyang panig. Sa desperasyon, lumapit si Mang Doro sa bata at ipinahid ang langis sa kanyang noo, sabay bulong ng pinakamakapangyarihang orasyon na alam niya. Ang katawan ni Lando ay biglang nanginig, at isang malakas na sigaw ang umalinggaw, sigaw ng paglaban at paghihirap. Ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa normal, ngunit mabilis siyang nawalan ng malay. Galit na galit si Apoterio. Hindi mo siya maililigtas. Ang dugo namin ay mas malakas kaysa sa kahit anong orasyon, sabay lundag kay Mang Doro. Ngunit sa mismong sandaling iyon, itinapat ng albularyo ang kanyang pinakamatandang anting-anting sa dibdib ng matanda. Sumiklab ang apoy at bumulwak ang liwanag na nagmula sa mismong puso ng lupa. Napasigaw si Apoterio at ang kanyang katawan ay nagliyab na parang natutunaw. Ngunit bago tuluyang maglaho, iniwan niya ang isang huling babala, hindi pa tapos ito. Babalik ang aming lahi at hindi mo sila kayang pigilan mag-isa. Pagkatapos noon, naglaho siya na parang abo na tinangay ng hangin. Tahimik ang sumunod na sandali. Ang kubo ni Mang Doro ay halos wasak, puno ng abo at amoy ng nasunog na laman. Si Lando ay nakahandusay sa sahig, walang malay ngunit buhay. Lumuhod si Mang Doro sa tabi niya, pinunasan ang pawis sa noo, at nagdasal, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Kung may pag-asa pa ang batang ito, hindi ko siya pababayaan. Sa gabing iyon, alam ni Mang Doro na natapos lamang ang isang yugto ng laban. Ang ritual ay isang pagsubok, at bagamat nagtagumpay siya, naiwan ang mas mabigat na tanong, maililigtas ba niya si Lando mula sa sumpa ng kanilang lahi? Makalipas ang matinding laban, nanatiling mag-isa si Mang Doro sa gitna ng kanyang wasak na kubo. Nakahandusay si Lando sa sahig, walang malay ngunit humihinga. Sa paligid ay nagkalat ang abo na iniwan ng paglaho ni Apoterio matapos tamaan ng apoy ng anting-anting. Ngunit sa bawat paghinga ni Mang Doro, ramdam niya na hindi pa tapos ang lahat. Ang katahimikan ng gabing iyon ay hindi kapanatagan kundi isang mabigat na paghuhusga, isang desisyon na kailangang gawin bago sumikat ang araw. Pinagmasdan niya si Lando. Sa kabila ng murang edad, kita sa kanyang balat ang bakas ng sumpa, mga itim na ugat na unti-unting gumagapang mula liig hanggang braso.
Ang kanyang mga daliri bahagyang nakaunat na parang kuko ng hayop at paminsan-minsan ay maririnig ang mahina, ngunit malalim na ungol mula sa kanyang bibig. Kung hahayaan niyang magpatuloy ito, maaaring magising si Lando bilang ganap na aswang. Ngunit kung pipigilan niya gamit ang huling paraan na alam niya, maaaring mawala ang bata, isang inosenteng buhay na dapat ay may pagkakataong magbago. Doon nagsimula ang mabigat na tanong na bumigat sa puso ni Mang Doro. Dapat ko ba siyang iligtas, o tuluyan ng wakasan bago siya maging halimaw? Lumabas siya ng kubo at humarap sa malamlam na liwanag ng buwan. Kinuha niya ang maliit na sisidlan ng langis na natira at ang sagradong dahon na palagi niyang dala. Muli siyang nagdasal ng orasyon, humihingi ng gabay sa mga ninuno at sa may kapal. Habang dinadasal niya ito, naramdaman niya ang bigat sa hangin, tila may presensya ng mga espiritu na nakikinig at naghihintay ng kanyang magiging pasya. Sa kanyang pagninilay, bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ni Apoterio. Kung kaya mong pigilan ang kanyang pagiging aswang, baka may pag-asa pa siya. At doon napagtanto ni Mang Doro, ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa aswang, kundi laban sa takot at kawalan ng pag-asa. Ang paghuhukom ay hindi simpleng pagpatay, kundi ang pagdedesisyon kung may karapatan pa ba ang isang bata na mabuhay bilang tao. Bumalik siya sa loob at muling lumapit kay Lando. Pinahiran niya ang noo ng bata ng langis at inilagay ang dahon ng alibhon sa kanyang dibdib. Muli siyang nagdasal, ngunit ngayon ay hindi lamang panlaban sa masama kundi panalangin para sa buhay. Ang bawat salita ng orasyon ay may kasamang luha at pag-asa. Biglang nagsimulang manginig ang katawan ni Lando. Ang kanyang mga matay bumukas, pula ang una, ngunit unti-unting nagbago hanggang sa bumalik sa normal na kayumanggi. Mang Doro, mahina niyang sambit, tulungan niyo po ako. Ayoko maging kagaya niya. Sa sandaling iyon, naging malinaw kay Mang Doro ang kanyang pasya. Pipiliin niyang iligtas ang bata, kahit gaano kahirap. Ngunit kailangan niyang itali ang kapangyarihan ng aswang sa loob ng katawan ni Lando upang hindi na ito muling magising. Isa itong ritual na bihira niyang gawin, isang selyo na maglalagay ng hangganan sa pagitan ng pagiging tao at halimaw. Habang bumibigkas siya ng orasyon, biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Ang abo na nagkalat mula kay Apoterio ay umikot, parang may gustong bumalik. Sa kalagitnaan ng ritual, narinig niya ang tinig ng matanda, dumadagundong mula sa hangin, hindi mo ako matatalo. Ang dugo ko'y nananalaytay sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag si Mang Doro. Ipinagpatuloy niya ang dasal hanggang sa isang malakas na liwanag ang bumalot sa katawan ni Lando. Pagkatapos ng ilang sandali, bumagsak ang bata at tuluyang nawalan ng malay. Ang mga itim na ugat sa kanyang balat ay unti-unting naglaho at ang kanyang paghinga ay naging mahinahon. Napaupo si Mang Doro, hingal na hingal, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Alam niyang hindi niya tuluyang napuksa ang dugo ng aswang sa katawan ni Lando. Ngunit naitali niya ito, nakakulong, nakapirmi at hindi makakawala hanggat buhay si Mang Doro. Ang paghuhukom ay nagawa na. Hindi niya piniling pumatay, bagkus pinili niyang bigyan ng pagkakataon ang isang bata na mamuhay bilang tao. Ngunit malinaw sa kanya, sa oras na siya ay mawala o mamatay, maaaring bumalik ang sumpa. At iyon ang pinakamabigat na pasang kailangang dalhin ng isang albularyo, ang bigat ng buhay ng isang bata na nakasandal sa kanyang lakas. Sa gabing iyon, nakaupo si Mang Doro sa tabi ng tulog na si Lando, hawak ang kanyang anting-anting at nakatingin sa buwan. Sa kanyang puso ay may bahid ng takot, ngunit higit doon ay may ningas ng pag-asa. Dahil sa huli, ang tunay na paghuhukom ay hindi ang pagpaparusa kundi ang pagbibigay ng pagkakataon. Sumapit ang umaga. Ang unang liwanag ng araw ay pumasok sa butas ng bubong ng kubo ni Mang Doro. Sa sahig, tahimik na natutulog si Lando, tila isang ordinaryong bata na walang bahid ng sumpa. Ngunit para kay Mang Doro, alam niyang hindi iyon simpleng pagtulog. Iyon ay isang mahaba at maselang pagpapahinga, bunga ng ritual na isinagawa niya kagabi. Pagmulat ng bata, agad siyang tumingin kay Mang Doro. Tatay Doro, mahina niyang sambit. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang tinawag ng ganoon ang albularyo, marahil dala ng init ng pagmamahal at pagkalinga na hindi niya kailanman naranasan mula sa kanyang sariling lolo. Naluha si Mang Doro, ngunit pilit niyang itinago ang kanyang damdamin. Huwag kang matakot, anak. Ligtas ka na, hanggat kaya kong ipaglaban ang buhay mo. Lumipas ang mga araw, dahan-dahang naghilom ang mga sugat ng kubo at ng puso ni Mang Doro.
Bagamat minsan ay bumabalik ang alaala ng gabing halos lamunin sila ng dilim, pinili niyang magpakatatag. Ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain bilang albularyo, paggamot ng mga may sakit, pagtulong sa mga nangangailangan, at pagbabantay sa mga nilalang ng gabi. Ngunit ngayon, may bago siyang kasama, si Lando. Unti-unting natututo ang bata ng mga simpleng kaalaman tungkol sa halamang gamot at orasyon. Hindi man niya lubos maunawaan ang lahat, nakikita niya ang determinasyon ni Mang Doro na hindi siya ituring na halimaw kundi isang alagad na matututo ng kabutihan. Sa bawat pagtuturo, sinisikap ni Mang Doro na palakasin hindi lamang ang katawan ng bata, kundi pati na rin ang kanyang puso, upang sa kabila ng sumpang nananalaytay sa kanyang dugo, manatili siyang tao. Ngunit hindi rin nawala ang mga bulong-bulungan sa baryo. May ilan na nakarinig ng kaguluhan noong gabing iyon at may mga nakakita kay Apoterio bago ito tuluyang naglaho. May dumayong aswang sa bahay ni Mang Doro, sabi ng ilan. At ang batang kasama niya, hindi kaya? Ngunit hindi alintana ni Mang Doro ang mga tsismis. Alam niyang mahirap ipaliwanag sa iba ang buong katotohanan. Ang mahalaga'y alam niya sa sarili na tama ang kanyang ginawa. Sa mga gabing sumunod, lagi siyang nagbabantay. Kapag natutulog si Lando, tinitingnan niya kung may mga pagbabago sa anyo o ugali ng bata. Minsan ay may bangungot itong nararanasan, sumisigaw, umiiyak, o nagigising na pawis na pawis. Doon nakikita ni Mang Doro ang bigat ng sumpa. Ngunit sa tuwing kayakapin niya ang bata at babasahan ng panalangin, unti-unting kumakalma si Lando. At sa tuwing mangyayari iyon, mas lalo siyang lumalakas ang loob na hindi nagkamali sa kanyang desisyon. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng apoy, nagtanong si Lando, Tatay Doro, magiging kagaya rin ba ako ni Lolo? Napatingin siya sa bata, at sa loob-loob niya inagbalik ang boses ni Apoterio, ang huling babala na muling babangon ang kanilang lahi. Ngunit mahigpit na tumugon si Mang Doro, hindi anak. Dahil pipiliin mong hindi maging kagaya niya. Ang sumpa ay nandyan, pero mas malakas ang puso mong manindigan sa kabutihan. Tumango ang bata, at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Mang Doro ang ngiti ni Lando, ngiting puno ng pag-asa. Lumipas ang mga buwan, at muling bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa baryo. Ngunit para kay Mang Doro, hindi na kailanman magiging gaya ng dati ang lahat. Sa tuwing sisilipin niya ang paligid, lagi niyang naiisip ang mga nilalang na nasa dilim, naghihintay ng pagkakataon. Sa tuwing hahawakan niya ang anting-anting, naaalala niya ang sigaw ni Apoterio. At sa tuwing makikita niya si Lando, alam niyang mailaban pa silang haharapin balang araw. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, ang kwento ng maglolo ay hindi natapos sa kanilang pagkikita. Sa halip, ito'y nagbigay ng panibagong misyon kay Mang Doro, ang maging tagapagtanggol hindi lamang ng baryo, kundi ng isang batang may sumpa, ngunit may kakayahang maging tao. At sa huli, habang nakatanaw sila sa paglubog ng araw, mahigpit na hinawakan ni Mang Doro ang kamay ni Lando. Anak, wika niya, ang dilim ay laging nandyan. Pero habang buhay tayo, lagi nating pipiliin ang liwanag. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng baryo, naramdaman ni Mang Doro ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, pag-asa. Pag-asa na kahit anong bigat ng sumpa, may lakas ang isang pusong handang magmahal at lumaban para sa tama. 2.